Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay atin namang pag-uusapan itong sa side ng Signal HD Spikers at yung naging laban nila kahapon kontra dito sa Creamline Coal Smasher. And bakit nga ba natin pag-uusapan itong Signal? Kasi nakita naman natin doon na natalo nga itong Signal ay bumuhos pa rin itong suporta at talagang paghanga ng mga Creamline supporters dito sa Signal. And I think relevant na ating pag-uusapan ito. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. So natalo po itong Signal mga kapolitika sa loob ng 5 sets. But ganun pa man is yung mga reaksyon talaga at talagang suporta, yung words of encouragement dito sa Signal ay bumuhos online. Actually, sinasabi pa nga ng iilan na baka meron talagang time na nakalaan dito sa Signal HD Spikers. Kasi talagang pag sila yung naglalaban-laban dito sa semis, dito sa quarter, and even sa mga finals mga kapolitika ay ito yung kahinaan ng Signal, itong Creamline talaga. Kasi natatalo naman nila itong PLDT, itong mga malalakas sa team, even Petrogas is natatalo ng Signal, but ito talaga ang Creamline ang talagang tinik sa mga pangarap ng Spikers. So dito is ating pag-uusapan ano ba yung mga sinasabi ng mga netizen, kasi doon sa mga naunang mga sagupaan ng Creamline versus dito sa sa Signal ay nakita nga itong simulinan na kung saan sinabi niya at narinig mismo sa live na ang sinabi niya pag Creamline daw talaga ang kalaban ay talagang nakakapagod. Okay, so I think ito yung talagang naging momentum kasi dito ng Creamline ay talagang sila ay consistent at yung endurance nila matagal. Okay, kasi kung doon sa set 4 yon ay nanalo itong Signal ay talagang hindi na po aabot ng set 5 kasi nga ito yung kahinaan ng Signal, pag umaabot ng set 5 ay pagod na sila. Okay, napuputol yung kailang momentum at yung kailang stamina mga kapolitika is mahina. So ito yung weakness na dapat na i-work out ng Signal sa mga susunod na laban. Okay, most especially ngayon na kung saan is medyo malaking blanco po itong iiwan ni MJ Perez. Okay, kasi doon naman actually napag-usapan na natin ito doon sa ating mga previous video. Ano ba yung reason, ano ba talaga yung naging downfall at naging kahinaan ng Signal dito sa Creamline, aside doon sa napagod kasi obviously lahat naman ng teams dito is napagod kasi nga parang 2 araw or 1 araw lang yung pahinga nila mula doon sa reinforcement, and then sumabak na naman sila sa bakbakan mga kapolitika. Okay, so talagang aside doon sa pagod, ang naging kahinaan dito ng Signal ay itong kulang sa reliable at somehow consistent na mga spikers, especially dito sa kailang opposite, kasi ang ibinigay na puntos lang naman doon ni MJ Perez ay 42 points. Kung ikukumpara mo nga dito sa naging contributions ng per players dito sa Creamline, na itong si Erica is nasa 29 lang, and then itong si Bernadette Pons is naka 24 points, and then the rest is itong si itong si Gemma Galanza is naka 11 points rin siya. So nagkaroon rin ng mga double digits dito sa ibang mga players ng Creamline. Okay, but somehow dito sa sa side ng Signal HD Spikers, yung naging talaga, yung naging downfall talaga nila is kulang sila sa reliable at consistent na spikers na kung saan is mag-convert ng points. Kasi nakikita natin doon na itong si Sis Molina ay yung yung tipo ng kanyang laro ay parang panahon. Talagang weather lang itong laro ni Molina. So merong times na nagsa-shine siya, and then meron ring times na kung saan is hindi masyadong ganoon lumulusot yung bola. So ito yung problema ni Sis Molina. And itong si Basas naman, although okay naman siya, but talagang kuhang-kuha yung kanyang yung kanyang skills dito sa kanilang mga kalaban. Okay, and actually yung isa talaga rin sa mga pinaka talagang field ng Signal is itong kanilang mga blockings. And in fact nanalo nga itong si Acuña bilang best middle blocker dito sa katapos lang na PVL Invitational. But all throughout is talagang bumuhos nga talaga itong
suporta ng mga CCS supporters dito sa Signal sa kadahilan ng hindi nila naramdaman yung finals doon sa laban ng CCS kontra sa Akari Chargers, kasi alam nyo naman 3 sets lang po yung itinagal ng laro at natalo na at talagang tambak nga itong Akari Chargers. So talagang ang mga Pinoy is naghihintay or naghahanap ng kaabang-abang at talagang intense at nakaka-excite na laban, at ito nga ang binigay ng Signal kontra dito sa Creamline Co Smasher. Actually marami ang nanghinayang mga kapolitika na kung saan even nga ang mga Creamline ay talagang kinabahan rin, at ang sinabi nila kung mag-champion man daw itong Signal ay okay lang kasi pang ilang beses na nga po at double digit na nga yung championship ng Creamline. So kumbaga is ibigay naman sa iba, but dito nga is talagang nakita naman natin yung talagang porsigido at yung determinasyon ng Creamline na talagang sila yung makasungkit ng ginto. Okay, so dito naman sa side ng Signal, ang sabi doon ni Coach Shaq ay talagang sinasabi niya na merong panahon para dito sa talagang willing to wait itong Signal HD Spikers kung kailan ibibigay sa kanila yung gintong medalya dito sa PVL. But sa sinasabi ko nga na itong si MJ Perez is meron na siyang mga message of na sinasabi niya baka mag-retire na siya or hindi na siya babalik dito sa ating bansa. Okay, kasi nga mag-retire na siya kasi 37 na rin itong si MJ Perez, and obviously is napapagod na rin siguro siya. Okay, and pangalawang beses na itong bumalik dito sa ating bansa. Una is dun sa PSL, din ngayon naman is dito sa PVL. So malaking patlang po itong iwan at role ni MJ Perez na iwan niya dito sa Signal, which is dapat na mapunan ng Signal sa mga susunod na conference, especially dito sa All Filipino Conference kasi wala ng import. But on the other hand, wala rin namang import itong Creamline. Yun nga lang, ang lamang sa Creamline ay meron silang mga reliable at talagang mapagkakatiwala ang mga spikers, which is yun ang dapat na i-contest rin ng Signal. Dapat is makadevelop sila ng somehow someone na kung saan is talagang lalabas yung kanyang galing dito sa paglaro sa loob ng court. Okay, kasi hindi na kayanin ni Molina, and yung na-report nga natin dito na yung Gonzaquez or itong si Gonzaga at si Daquez ay wala na po sila dito sa Signal mga kapolitika. Lumipat na po sila doon sa Zeus Coffee kasi sila na nga yung kinuha nga brand ambassador ng products nila. So basically is baka meron ring tampo kasi ang mga balibalita at usap-usapan na meron daw tampo itong sila Gonzaga dito sa Signal. Okay, kasi parang meron daw competition dito sa men's and women's na division. So parang pinapaboran daw ng Signal yung mga men's kung ikukumpara dito sa women's, kung kaya siguro nagtampo itong si Gonzaga. Yun ang mga usap-usapan mga kapolitika, pero wala pa itong konfirmasyon. But nakita lang natin doon na si Gonzaga ay brand ambassador na ng Zeus Coffee kasi nga yung mga players dito sa ating PVL is somehow nagpapalaki rin yan sila ng mga talent fee. Okay, so siguro kung hindi nabibigay yung kanilang demand ay maghahanap sila ng mga alternative or yung other option, which is yun ay pagsali dito sa mga ibang teams na kung saan is malaki yung bigay siguro kasi hindi rin naman matatawarin itong galing ni Gonzaga and yung pagkabeterana niya sa laro. So dito is malaki yung maging role na iwan ni MJ Perez, and dapat is hopefully makakahanap ng pantapat itong Signal kasi mahihirapan talaga sila mga kapolitika pag wala na yung import kasi hindi po talaga kakayanin ni Molina at itong kailang mga blockers. Dapat meron talaga kasubstitute yan kasi si Molina is hindi rin naman bumabata yan, so kinakailangan is maka-raise up sila or maka-develop sila ng ibang mga players na kung saan is papalit dito kay MJ Perez. But all throughout mga kapolitika is maganda talaga yung mga naging reaction ng mga tao at yung naging komentaryo dito sa laro ng Signal. Kumbaga ang sinasabi nila is supporter sila ng mga ng Creamline. Yun nga lang talaga ay talagang hindi pa napapanahon. Siguro in some other way, some other time ay makakatagpo rin itong Signal ng championship dito sa ating PVL. Okay? So mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito sa naging laro na or naging performance ng Signal? At ang reason din kung bakit natin ito ginagawa ng video ay somehow ma-appreciate rin natin, ma-recognize natin yung kanilang naging contribution dito na talagang pina-excite ang nakaraming Pilipino. Okay? So ano yung masasabi mga kapolitika dito sa Signal, at kung meron man kayong mensahe, please comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue.